Nitong nakaraang linggo, sinimulate natin ang lahat ng posibleng mangyayari at dumaan tayo sa maraming pagsasanay. Ngayong nalaman na natin nakuha na ng team ni Gentro ang 97 reserve packet cards, mas lalong hindi tayo dapat matalo. Alam na namin yon. Oo nga. Mananalo tayo. Tayo na. Maligayang pagdating. Sabi ko na babalik kayo eh. Ngayon ipakita nyo ng tunay nyong kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pagbibigyan, bata. Oh, puso mo. Relax ka lang. Huwag na kayo magpaliwanag. Kapag handa na kayo, gusto na namin simulan ng mga laban. O sige. Unang sport. Boxing ang una. Sinong gustong lumaban? Ako yun. Magaling. 3 minuto ang isang round. Matatapos lang ang laro kapag nanakaut na ang isa sa atin. Nakuha mo? Itong gamitin mo. Infighter ang isang ito at mabilis kumilos. Dumikit ka sa kalaban para hindi niya magamit ang emitting power niya. Dahil ko-concentrate siya sa pagsangga ng mga suntok mo. Mababawasan ng malaking chance na makapag-teleport siya ng dito. Nakikita niyo yung pattern sa seg ng ring? Yun ang sumusuporta sa power niya. Maaaring siyang gumawa ng pattern at pinagbuhusan ng matagal na panahon para lagyan ng nen. Ibig sabihin, limitado lang sa loob ng ring ang teleportation ability niya. Sa ganung pananaw, parang inamin na rin niya hindi ganun katatag ang kakayahan niyang dumikit at lumaban ng mano-mano. Mas mahusay si Bird sa kanya. Fighter down. Doon ka muna sa neutral corner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang nanalo sa boxing si Burry! Yay! May isang panalo na tayo! Okay! Tama na yan! Ako na ang susunod! Ang paglalabanan naman natin, bowling! Yun ang hinihintay ko. Akong makakatapat mo sa larong bowling. No fight! 2 panalo! Nagawa niya! Ayos! 3 ng panalo natin! Alam kong pambihira ang kakayahan sa pakikipaglaban ng 3 yon. Ako mauna. Napakinabangan Gusto nila mo ng mauna? mga impormasyon na kuha nila Okay dati. lang sa akin yun! Sak na magiging masaya to. Ako nang bahala sa uli. Hindi nyo na kailangan mag-alala. Pwede kayo matalo. Okay, boss. Teka, sandali! Ayoko nang makinig sa mga utos mo. Mula ngayon, sarili ko na lang ang susundin ko. Mapapabi ka! Hoy, Bubuet! Doon tayo magharap sa labas. Masakit pa rin ang ulo ko dahil sa pagsulog mo sa akin. Doon tayo sa labas? Bakit? Ililibre mo ba ako ng merienda? Magpatawa ka pa. Mamaya lang papalitadahan ko niya ang bibig mo para hindi ka na makapagsalita kahit kailan. Labag sa kontrata ang balak mo. Gusto mo bang bumalik sa kulungan? Bopo ba? Wala na akong pakialam. Ayoko nang sumali sa ginagawa niyo. Malaking kalokohan to. Wala na ba sa inyong gustong sumali sa akin? Kayang-kaya nating talunin yung baliw na yan kung magkakaisa tayo. Anong gagawin natin? Nakakatakot. Umiiwas pa naman ako sa gulo. Huwag kayong matakot. Sumama na kayo sa akin. Pagkatapos nating siyang talunin, pwede tayong gumamit ng barko palabas sa islang ito. Ah!
Matindi ang parusa pag nilabag ang kontrata. Sinabi ko na yun sa inyo, hindi ba? Opo, boss. Sinabi niyo nga. Akala niya siguro hindi ko kayang gawin yon. Walang utak. Yan, sino ba yung mga yan? Ba't sila nagpapatayan? Baliw na yung mga taong yan! Malamang. Delikado tayo rito. Ayoko lumaban sa mga baliw na yan! Hindi, teka sandali. Kami lang ang lalaban sa kanila. Sinabi na namin, hindi ba? Kung sakaling hindi makagawa ng walong panalo ang Siyem sa amin, makakalis kayo sa lugar na to. Hindi nyo kailangan lumaban. Totoo ba yun? Talagang hindi kami lalaban sa kanila. Kaya wag na kayo mag-alala. Mabuti nga Ay, yun. Hindi sa talaga akin, tayo dito. papatol sa mga kanilian. Marami matapang eh. Ayaw ko nga kayo papatol sa kanila, di ba? Bakit ba mga bahagang puntot na nakuha kasama nila Dopo? Mga duwag na, ang dami pang sinasabi. Sa bagay nagamit din naman sila kahit papano. Mas problema ang isang yun. Kakaiba ang taglay at lakas ng aura niya sa lahat. Base sa pagkipag-usap niya sa mga pirata kanina. Chuck na isa siyang game master. O sige, ako naman sa susunod na game. Pwede magsalita? Tanong ko lang, yung mamang yon patay na. Paano yung laban niya sa sumo wrestling? Madali lang yan. Ikaw na ang panalo. Ang problema, hindi pa kami nagpapasa hanggang ngayon. Kung ako nga ang lalaban sa kanya. Pambihira tong batang to. Kanina lang ipinipilit na siya ang lalaban sa sumo wrestling. Kahit sino sa inyo ang umako ng panalo, ayos lang. Pwede kang mamili sa mga kasama mo para maging opisyal ang bilang ng panalo nyo. Sige, ikaw na lang. Ikaw na ang nanalo sa sumo wrestling. Ako? 4 ng panalo natin, ha? Kumaganda ang lagay natin. Okay, ang sport ko naman. Tig-8 miyembro ng bawat team ang maglalaro ng dodgeball. Nakapili na ako ng mga makakasama ko. Teka, parang malabo to. Paano malalaman kung sinong nanalo? Isang tao, isang panalo, hindi ba? Tama, isang tao, isang panalo. Kaya yung team na mananalo sa game na to, may 8 panalo na. Pabor sa inyo yon. Ngayon naiintindihan ko na. Dahil sa ginawang sistema ni Razor sa laban, nabalanse niya ang laro. Kaya kahit na ilang panalo ang naitala namin, bali wala pa rin. Si Razor ang 14 na Diablo. Ang ibig sabihin ng 14 na Diablo ay ang kapangyarihan ng Nene Razor. Hindi! Ayoko harapin ang tao sa laban! Ako rin ayoko kahit di na ako makauwi. Ayos lang! Makinig kayo! Pag nagsimula ang laro, magpatama na kayo sa bola para ma-out agad. Nagpapatawa ka ba? Pag tinamaan ako ng bola, tsak na mamamatay ako! Oo nga, totoo yun. Paalalaan ko na kayo. Pangkaraniwang bola lang ang gamit ko. Pero pag nilagyan ko ng nen, yung bola nagiging bala, katulad kanina. Yun na! Alis na ako! Teka, huwag kayong malis. Makakaisip kami ng lusot doon. Tayo na lang ang maglaro. Buhay ang nakataya, kaya dapat mahusay ang malalaro. Kung 6 lang kami sa team namin, okay lang ba sa inyo? Hindi ganun yon. Game to para sa 8 players, kaya tapatan yung bilang namin. Pero ang totoo, mag-isa ka lang, di ba? Alam ko namang baliwala kahit na magprotesta ako laban sa ginawa mo. Pero kakampi mo pa rin yun! Anong nagawang kasalanan ng Bopa ba para tratuhin na ganon? Bakit mo siya pinatay? Murder with robbery. Murder with rape. Bukod doon, nasentensyahan na rin siya ng hukuman dahil sangkot siya sa 11 pang mabibigat na kaso. Ang taong yan, ang isa sa lumikha ng game na to. Isa siyang game master. At isang tunay na tao. Malamang sina Bopobo at yung iba ay mga preso na nasa death row. Karaniwan ang nangyayari na kinukuha sila ng ibang professional hunter para magtrabaho at sumunod sa kanila. Hindi lamang lumabag si Bopobo sa kasunduan nang hikayat pa siya ng iba pa na sumama sa kanya. Kaya pinatahimik siya. Kapag giniyaan siya makaalis, ang kumuha sa kanya ang tatanggap ng ganong kaparusaan. Kabilang ang game world sa totoong mundo. Ha? Totoong mundo? Ngayon mo lang ba nalaman? Hindi ko naisip yun, ah. Hindi pumasok sa isip kong alamin yun. Ang lugar na to, totoong mundo. Kung ganon, si Jean ay... Naiintindihan ko na. Ang batang yan ay alam ni Jane. Nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ang iyong ama. Kung ganon, ikaw rin.
Ayoko na manatili dito! Alis na ako! Ayoko pang mamatay! Bago pa tayo madami sa kanila! Hoy, bumalik kayo! Hayaan mo na, wag mo na silang pabalikin. Pero paano yung laro? Kulang na kayo! Maglalaro ako para sa 3 tao. Ganito rin ang ginawa mo kanina, di ba? Kaya siguro naman okay lang. Okay lang yun, walang problema. 8-8 na ngayon ang laban. Hayaan yung ipaliwanag kong rules ng game. Sa simula, dapat may 7 players sa infield at may 1 sa outfield. Ang unang team na maubusan ng infielder ang matatalo sa game. Pwede makabalik sa infield ng isang manlalaro na napunta sa outfield. Basta magsabi lang siya ng salitang back. Pero hindi pwedeng sabay-sabay pumasok. Pag may nakapasok ng isa, hindi na pwedeng pumasok ang iba. May isang mahalagang bagay sa dodgeball. Para matiyak kung paano ma-out, ginagamit namin ang bumper rule. Bumper rule? Oh, halimbawa, pag tumama ang binato kong bola sa isa sa inyo, tapos tumama uli sa isa pang kakampi nyo, nang hindi bumabagsak sa sahig, ibig sabihin nun out na yung 2 taong tinamaan. Pero kung isa sa inyo ang nakasalo ng bola, wala ma-out sa inyo. Ngayon, iba rin kung ganito ang mangyayari. Kung sa pagtapon ko ng bola, tinamaan ang isa sa inyo tapos tumama sa isang kakampi ko nang hindi bumabagsak sa sahig, ang kakampi ko ma-out, hindi ang kakampi nyong tinamaan. Pero kung nakasalo kakampi mo ng bola, pagkatapos tamaan ng isa sa amin, yung kakampi naman namin ang ma-out. Tama. Teka ha. Para hindi ma-out, kailangan mo lang ilagan o kaya saluhin ng bola. May tanong kayo? Yung bang nasa outfield na player, pwedeng maka-out ng player sa infield? Oo, pwede yun. Pero hindi siya pwedeng pumasok sa infield para maglaro. Yung outfielder lang na nagsabing back ang pwede. Ngayon, simulan na natin ang larong dodgeball. Ako si number 0 at ako ang magiging referee nyo. Magsisimula ang laro sa pamamagitan ng jump ball. Ready? Go! Pinauubaya ako na sa inyong unang pagbato. Yabang, una pa kami. Tanggapin nyo ngayon ang pagbati ko sa inyo. Bagsak! Magaling, may isa nang nawala. O sige, ako ulit ang titira. Two down, okay pala eh. Hindi pala tayo mahihirapan eh. Magaling! Ngayon, handa na kami. Ha? Ngayon pa lang kayo naging handa? Sinasabi ko lang na ayos na ang paghahanda namin para talunin kayo sa larong ito. Talaga? Tingnan nga natin. Etong sa'yo! Ha? Napigilan niya na isang kamay lang? Ngayon, kami naman. Kumanta na kayong lahat. Mula sa ganung layo, anong balak niya? Ang bilis! Iilagan ko. Hindi ko kaya. Pwede ko kayang saluhin? Hindi ko rin kaya. Matatamaan ako! Fight green! Talagang mahusay kayo. Napunta si Gorin sa outfield. Ganun pala yon. May kakayahan ka makipagpalit ng posisyon sa ginawa mong Nen Monster. Okay rin yun ah. Kaya nagkasurog-durog naman ang Nen Monster niya. Naging ganun katindi ang resulta dahil tumatak sa isip ni Gorin ang pagsalakay na ginawa ni Razor. Sa isang iglap, nalaman niya ang laki ng kaibahan ng kapangyarihan nilang dalawa. Hindi madali malis sa isip ni Gorin ang ganong imahe. Imposible magawa niyon habang isinasagawa ang larong to. Hindi na siya mapapakinabangan pa. May tanong ako. Sa ganung kaso, yung Nen Monster na out, hindi ba? Tama. Nangyari palitan dahil sa Nen Power kaya hindi yun labag sa patakaran. Kaya lang, para makabalik sa infield ang manlalarong sigurin, kailangan niyang sabihin ng salitang back. Hindi siya pwede makipagpalit sa isa pa niyang Nen Monster habang naglalaro. Ibang usapan na yon. Nakakaasar.
Hindi ako pwedeng matapos sa ganitong paraan. Ready na! Ito na kasunod! Pinasa lang! Napakabilis ng pasahan. Masyado mabilis. Hindi ko matuntun ang pasahan ng bola. Suskera! Sa likod mo! Huh? Ah! Ang bigat! Parang kasing bigat ng bowling ball. Taglay nitong kapangyarihan ni Razor nung tumama kay Tsusgera at gumulong. Lagot na kami ngayon. Huwag mo nang pilitin kung hindi mo na kaya. Nang may sumigaw sa inyong sa likod mo, itinuon ni Susgera ang lahat ng kanyang oras sa likod niya, kaya naiwasan niya ang halos nakamamatay na tira. Pero sigurado akong nananakit ng gusto ang loob ng katawan niya. Hoy! Dalhin niyo siya sa infirmary. Ayos lang ako. Huwag kayo lumapit. Huwag niyo akong hawakan. Wala na ako sa ayos. Masyado akong naging kampante sa kakayahan ko dahil ang mga pinipili kong laban ay yung alam kong ako mananalo. Kaya eto ako ngayon, nakasalampak at walang silbi. Pero kung kakayahan sa laban ng basihan, tiyak na mas mahusay pa rin May ako sa bambigat kanila. itong bola. Pero pagdating sa bilis Kaya sa pala siya reflexes, nagkaganon. hindi ito mahusay Kailangan sila doble kaysa sa akin. ang gawin. Oo nga, tama ka. Nakalimutan ko na maging masigasig katulad na ipinakita nila. Kailangan ko magsanay ulit, magsimula sa umpisa. Sa bagay, ilang taon na rin akong hindi bumabalik sa basic training. Dapat ma-out namin sila ng ma-out. Hindi sila dapat mabigyan ng pagkakataon makuha ang bola. Hiso ka! Okay. Akin ang bola. Ah! Oo nga pala! May bungee gum nga pala si Hiso ka! Pwede niya makuha agad ang bola pagkatapos tumama sa kalaban. Susunod-sunurin na lang niya ang pagbato. O paano ako naman magsasayang ngayon? Nakakalungkot naman kung sa ganito lang matatapos ang laro. Siyempre hindi. May tanong ako. Ha? Posible ba para sa huling player na nasa infield na magsabi ng back sa sandaling matamaan siya ng bola at makapaglaro ulit? Hindi imposible yon. Pag tinamaan ang huling player sa infield at wala nang ibang player ang natitira, automatic na talo na yung team na yon. Pero kung nasa outfield yung player at magsabi siya ng back sa sandaling tinamaan ng huling player na nasa infield, hindi pa rin sila talo. Buhay pa rin ang laro. Okay. Ibig sabihin, yung huling manlalarong tatamaan, hindi na pwedeng buhayin uli ang laro. Hiso ka! Oo, alam ko na yon. Ang ihuhuli natin, malakas ang pagbato niya ng bola. At hindi yung kayang saluhin ng iba. Eto na ako! Walang dudang malakas yan. Magkasunod na tatamaan si number 6 at 7. Oh! Ha? Huh? Naging number 13! Nagsama yung dalawa! Malakas siya. Teka lang! Pwede ba yung ginawa niya? Pwede yon. Sige, sabi mo eh. Ang kailangan natin gawin, makuha uli ang kontrol ng bola mula sa kanya. Para mapigilan ang bolang ibabato niya. Ang payapa na aura nila, napakagandang tingnan. Nagsanay nga sila ng gusto. Kaya alam, kapag ginamit ni Razor lahat ng kanyang kapangyarihan, malaking pinsala mangyayari sa kanila. Kahit na protektahan pa nila ang kanilang mga sarili ng kin. Sa kagustuhan nila makuha ang kontrol ng bola, isusugal nila ang sarili nila mga buhay. Kaya nyo pala mag-kin eh. Kung ganun, hindi kayo mamamatay. Pag tinamaan kayo nitong ipapato ko. Manda ka na, Gon. Go! Wag, Gon! Ilagan mo! Mamamatay ka!